So yun na nga. Problema kami ni Boy P. Yung ngitian mo na lang. Mindoro, here I am! Yeah! Suzuki, come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, oras na para magmotor tayo. Oras na para magmotor. Suzuki. Morning mga brother, ito na. Take off na namin ng Visayas at Mindanao loop. Medyo nakapagpahinga tayong konti pero parang hindi rin talaga. Ako sumobra ako ng konti ng pahinga sa kanila dahil alas 4 talaga yung usapan namin. Ano na ako dumating? 5:30. Naghihintay na sa akin yan. Sina Boy P tsaka si John Pax. Si John Pax sa atin tayo sa sa Mindanao hanggang sa Davao lang yan. So usual take off pa rin natin. Dito tayo sa One Moto Avenue. Yung mga nakikita nyo sa amin, yung mga ilaw, mga RM bracket, mga ganon, mga jersey mill, lahat. Basta, talaga kayo dito, okay, mag-message na kayo sa Facebook, One Moto Avenue, tsaka One Moto Box. So, dito yung mga produkto na yun sa mga nagtatanong sa amin, lalo na yung sa ilaw. Ito, may installation na rin dito sa shop natin, mga brother. So, ngayon, ito na. I'm ready. Nakaibang experience na naghihintay sa atin dahil Visayas and Mindanao Adventure. Here we go. Okay, good morning. Asa tayo bro? Giga Rizal. Bago kami magtuloy-tuloy sa Laguna, Buoncibo. Tapos may overlooking doon. Kaya coffee muna tayo. Siyempre, sabi ko sa inyo, di ba? Hindi mawawala yan pag kaming dalawa ni Boy P magkasama. Oh, ano to? Ang lagay, kape-kape na lang. Parang gusto ko ng pizza bro. Gusto ko rin ng pizza eh. Pizza po sir. Uy! Oh! Ang bilis na! Ang bilis! Iniisip ko pala mag-pizza. May pizza na. Thank you bro. Whoop! Uunahan pa kami ng langaw. Akala mo iniisip lang, dumating na? The fastest restaurant in the mountains of Taytay Rizal. Kain muna. Balik biyahe na tayo. Agad na ako bro. Nakapagkape na. Tapos ganito yung sasalubong sa'yo kalsada, panahon. Okay na tayo niyan. Excited naman na kami sa biyahe na to. Dahil layo na ako, sabi ko nga kay Boy P kanina first time kong magtatawid dagat ng nakamotor. Diba? So yun pa yung excited na ako. Binigyan pa tayo ng kape. Kaya yung nabuhay yung diwa namin. Pagkape talaga Nako. So ngayon papunta tayo ng Laguna ba bro? Laguna muna tayo. May kukonting break lang kami doon bago kami pumunta ng Batangas Port. From Batangas Port pa Mindoro. So from Mindoro tatawid kami pa Katiklan. So sa araw na to ina-expect namin na bago matapos tong vlog na to dapat ay nasa Visayas na tayo dyan. At yan sabi ko sa post ko sa Facebook, hello sa mga kapatid natin sa Visayas at sa Mindanao. Ako'y excited na talaga na makakilala kayo at makasama. At ang dami sa aking mga magagandang bagay na sinasabi si Boy P tungkol sa inyo, lalong-lalo na sa mga pagsalubong nyo. So kita-kits tayo dyan. No nga pala si John Fox kasama pa rin natin. Medyo addict sa sa biyahe to So taga Laguna yan. Bumiyahe pa siya papunta sa One Moto Avenue, Bulacan. Kasi babalik kami Laguna. Kasi hatid pa tayo niyan sa Batangas. Hindi na tayo magugulat kung biglang sumama na to sa buong sa buong libot Pilipinas natin. Umpisa pa yan ang biyahe natin busog ang mata. Ayun o, anong bundok yan? Mountain ranges Galing na Ito na mga brother, approaching na tayo ng Batangas Port. Time check is 12:15.
ng tanghali. Bumiyahe kami bago mag 6 galing sa Juan Moto Avenue dahil nakita ko hindi ako nagising. Pero eto na, approaching na tayo. At alam ko si John Fox na hinatid tayo from Laguna, bumiyahe papuntang Juan Moto Avenue sa Bulacan, at bumalik kami ng Laguna at sinamahan kami dito hanggang Batangas Port. Ay dito tayo ihahatid. So mamaya babalik na siya sa kanila. Ewan ko sa pambiyahe to. Ano to, sobrang gaya nitong tao na to eh. Kaya ito naman, first time ko na magmo-motor or magtatawid ng motor nang nakabarko. Yan. So exciting to. Yung feeling lang na wala, yung isasampang mo yung motor mo, tapos papark mo, alam mo yun, tapos mamaya babiyahe na, tapos pagbaba mo ibang isla na. Yan, first time ko yan mararanasan ngayon mga brother. Sa puntong to wala na tong mga yung katulad nung mga sa Luzon natin na may mga checkpoints. Pagdating dito sa tawid-tawid isla, mga Visayas and Mindanao, ang mga pagpipicture na lang namin dito na suot yung aming Philippine Loop t-shirt or vest, passport at saka yung motor is yung mga ferry points. So yung pagsampa sa ferry, bawa dito Batangas, pagtawid ng Mindoro, magpipicture ulit doon sa port na yun. So ganun siya. I think there's only 2 more major checkpoints na kailangan naming ma-accomplish. Pero itong mga tawid-tawid ng dagat na to, mga ferry points na lang yung kailangan para makakomply tayo doon sa ating Philippine Loop at ma-certify tayo. Ayan na, dito na tayo. Alright, sundan ko sila dahil sila yung mga experience na ako. Hindi ko alam kung saan ako didiretso dito. Ayan, picture muna tayo mga brad. So dapat nakatanggal din yung helmet eh, tapos dapat kita yung motor. Ingat ah. Pagbalik nyo, meron ng tarpaulin doon. Yon! Matnog. See you bro sa Matnog. Ayan mga brad, so pagdating namin dito, nagtatanong lang kami kung saan yung Kagapan. Eto na pala, sumasampa na yan. So pipiga tayo dyan sa mga sasakyan na sumasampa. Update ko kayo kapag pasampa na tayo. Ngayon, piga yung mga sasakyan dito. Eto na. Ito yung aming ticket. So galing dito sa Batangas Port pa Kagapan, nagbayad kami ng 1,400. Ano pa? Thank you. Eto na, tatawid na. First time tatawid motor. Ay, tatawid motor. Tatawid agad ang motor. Tatawid motor. Ayun oh, dahil mga truck tayong kasabay. Pero dito lang daw natin sa Bunga Diba Park yung ating mga motor. Ayan. Okay. Nabarko na. Mamaya tatawid na tayo. Boarded na tayo sa barko habang si Boy PI nagpapahinga sa loob ng quarters. Ito, meron tayong 2 oras para mag-relax muna tayo dito habang ito, bumabiyahe tayo papuntang Kagapan, Mindoro. Ayan yung view natin. Tayo galing. So ang advantage nito kapag Visayas and Mindanao na, medyo katagon-tagon tayo ng barko, kaya mas merong pahinga, nakakapagpahinga sa riding, but at the same time umaandar tayo. Ibig sabihin meron tayong distance na nako-cover. Tingnan natin sa harap ko na meron dito. Ayan. Ito pala, may mga tulugan pala dito. Hindi ko lang ipo-focus, pero dito kasi hindi na aircon. Pero andito yung salubong ng hangin kasi andito yung harap eh. Ayan o. Ang mga brand. Pwede pala matulog dito sa economy section na yan. Hindi aircon pero pwede ka umiga. Doon naman sa pwesto namin, papakita ko sa inyo
nakahiga pero naka-incline. Tapos equal. So, mas okay na rin siguro. Ayan, biyahe tayo. Saglit lang to, 2 hours. Tapos tatawirin natin ang Mindoro mamaya. Mindoro Oriental. Hindi ako nakaedit. Siguro i-adrenalin ko parang andun pa rin. Andun pa rin. Mamaya lang ako edit pag nag-ride. Sige. Alright. At andito na tayo sa Cagapan Oriental Mindoro. Mindoro. Nawala na kami bumaba kasi pag hindi tatagagan kami dahil sa dami rin ng mga taong bumaba. Linggo rin kami bumiyahe kaya medyo may ilang mga taong bumiyahe din, weekend din. Ito, dito kami mag-picture ulit ng Ferry Point. Mindoro, here I am! Yeah! 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 Mindoro na talaga ako. Just like that. Ito mga Brad, madalas sa mga biyahe may plano kami ni Boy Pina. Dito tayo kakain ng lunch, ng ganito, ng ganyan. Pero may mga talagang nangyayari na hindi inaasahan. At tulad ngayon na naman na imbis na yung seafood ay balak namin na pang lunch, ay dinner na. Dahil ngayon ay alas 5 na. Tama ba? Alas 5 na ng hapon. Wala, ganun talaga. Inom-inom lang, basta hydrated. Ayan, basta wag yung skip ng meals, okay lang naman isa, pero hydrated lang. Kaya ngayon pag namin dito sa Cagapan, meron kaming motivation na magmotor kasi papunta kami dun papunta kami dun sa mga seafood na handa ba ni Ma'am Milky ba yan? Salamat in advance Ma'am Milky at parating na kami dyan. Yung mga Brad, hindi ko inakakaya na meron din palang mga twist dito sa Mindoro. Kung di nyo na itatanong, ako ay hindi naman ako sinasabing tubong Mindoro, pero yung nanay ko taga-Occidental Mindoro. Babay, batang Sablayan din ako. Hindi ako lumaki dyan pero nakakabisita ako dyan nung mas bata-bata ako. Dahil ang kan ng aking ina ay lahat yan, mga taga-Sablayan yan. Talagang yan. Pero hindi ko alam na may ganitong lugar na katulad ng Socorro na pwede kang medyo laruin ng motor mo nang hindi ka naman sumasaway sa batas trapiko. At the same time, nasusubukan mo yung gulong mo, nasusubukan mo yung skills mo. Basta walang racing sa kalsada. Tamang enjoy lang, yung tipong habang nagmamaneho ka, nakangiti ka kasi masaya ka sa kalsada, happy ka sa dinadaanan mo. O diba? Ganun lang yun, enjoy lang yun. Hindi naman kasi kailangan magkarerahan talaga. Hindi kailangan magkamutehan. Hindi kailangan mag-angasan. Pag naunahan ka, okay lang. O eto, yayoyin di mamaya na tayo mag-overtake. Diba? Wala namang kaso dun Basta't importante, safety, enjoyment, uwi sa kanya-kanyang mga pamilya ng buo. Yun.
Seafood. Oh, okay. Good evening po. Hello po. Dito tayo sa MJ Riders Motor Shop dito sa may Pinamagayan Oriental, Mindoro. Ayun o. Yan ang inaantay mo, di ba? Nasama-sam natin, no? May bonus pa na chicken, no? Pag mga ganyan, naku po! Kain na ng kain. Kahit gabi na, yung tanghaling plano naging hapunan na. Pero salamat kay naman Milky sa kanilang treat sa atin. Ayan ngayon. Let's go! Bago tayo tumawid ng Visayas. Sana mamayang gabi makatawid na ng Visayas para dire-diretso na. Unlimited yung seafood. Kala ko bro, papataupin natin eh. Hindi kinaya. Tapos na itong mga to, pero hindi na kaya na iba pang order. Shoutout po sa House of Ayan, no? sa libreng pagkain na pinakain sa amin ngayong gabi. Pwede kang hirit. Ayan, si sir, yung owner. Medyo nataranta si sir, yung owner ng House of Unlimited. Libre pala. Ayan. Salamat po sa mga sumulubong sa atin dito. Ayan. Sir, sa inyo yung itong House of Unlimited, no? Eh, ano po? Hindi ko po marirekomenda na magpunta dito. Kasi busog na busog. Ganda. Sarap-sarap ng chicken. Saka sir, yung sauce nyo nung ano? Seafood. Yung seafood. Ah, hindi. Nagustuhan ko pala yung sizzling squid ba yun? Alarma. Chicken alarma din yun. Chicken lang siya. Yung squid sir kanina sa sizzling plate. At May ano yan, may squid din, may chicken. yun. Panalo yun. Panalo. Thank you. Thank you po, madam. Teka, mag-iwan po ako sticker. Ito si sir, may coffee shop dito. Saan ang coffee shop niyo po? Street Grind Coffee Shop. Street Grind Coffee Shop. Pas dito rin sa Pinamagayan. Tama? Yes, sir. Okay. After naming lumamon ng maraming seafood, di naman natin papagagpasin yung imbitasyon sa atin magkape. Diba? Kape! Coffee naman tayo. Ito ang aking Street Grind Coffee Crumble. Yan. Ito ang aming power up ni Boy P papunta ng Bulacau Port na mga 104-105 kilometers pa. Baga na. Kumbaga tumawid na kami ng bundok na twisties na hindi namin alam kung may MPA wala. Dito pa kaya. Siguro na namin to. Di ba? Mga kalokohan din namin eh, no? Whew! Alright mga brother! See you! Pinamagayan. Tama ba yung pronunciation ko? Grabe. Salamat po sa inyo, Ma'am Milky, kay Sir Van, at sa iba pa. Sorry, hindi ko na natatandaan yung pangalan ng lahat. Pero sa Food Unlimited at sa Street Grind, yan, puntahan niyo yan dito pag nandito kayo sa Pinamagayan Oriental, Mindoro. Napakababait na tao. Sobrang busog na busog kami doon sa seafood, sa chicken, masarap. Tapos pagtapos nun, nagkape pa kami sa Street Grind. So maraming salamat po sa inyong pag-aasikaso sa amin. At kumbaga yung mga ibinigay niyong pagkain at kape at kasiyahan sa amin, yun naman ang baon namin sa biyaheng ito, na ngayon ay papunta na kami sa Bulacau Port ng Oriental, Mindoro, dahil doon naman tayo manggagaling patawid ng Katiklan. Time check, 9 o'clock, 9:10 na ng gabi. May option naman kami ni Boy P na magstay dito sa Katiklan or nearby area, pero re-recta na namin to. Ano na lang naman na to eh, mga over 100 kilometers, 105 kilometers. So kayang-kaya na to. Tapos sana makasampa na kagad kami ng barko para madaling araw pa lang nandun na kami sa Katiklan. Ano naman energized naman na kami ngayon. Tapos ngayon nakamotor na. Syempre ngayon ingat lang at binigyan din tayo ng warning dahil dito sa kain na to marami daw, although maganda yung kalsada, maraming mga tumatawid na aso. Kaya ano tayo,
medyo proceed with precaution tayo ngayon. Yan. Siyempre, maraming salamat as always sa Suzuki Motorcycles, ang aming napiling motor para gamitin sa Libot Pilipinas na ito. At kita nyo naman, ang SEC Motor Supply, ako ay dinamitan mula ulo hanggang paa, hanggang top box ko, na talaga namang napaka sulit at kumbaga worth it talaga mga bret. Sobrang basta happy ako sa mga gamit ko sa ride na to. And syempre, para clothing, yung ating official Libot Pilipinas jersey and shirt, i-check nyo lang po sa description at saka sa comment, andyan po yung link kung gusto nyo mag-order. Malaking suporta po yan para sa amin ni Boy P. At sa iba pa naming mga kasama sa biyahe, syempre ang Juan Moto Box at ang Juan Moto Avenue, yan, kung saan naman in-install itong Atom Premium Lights, no? Tindi ng ilaw natin, no? Di ba? Tapos kasama na rin ng RM Brackets, Jersey Mate, yan, yung mga under armored shirt, at saka yung mga pinapamigay kong sticker, limited edition motor ni Juan at Boy First Time sticker, ay galing naman yan kay G4 Sticker Works. Maraming salamat po sa inyo. Napakalaking tulong po ng inyong mga ibinahagi sa amin para maging mas magaan at mas enjoyable itong biyahe, itong Libot Pilipinas na ginagawa namin ni Boy P. So eto na, paano? Kita-kits na tayo on to our next destination. The adventure continues. Alright, time check 10:31 ng gabi at kami pa rin ni Boy P ang laman. Actually, kami na lang ni Boy P ang laman ng kalsada. Bro, bakit nga ba natin ginagawa to? Ay, yung mga ganitong biyahe sa gabi mga brad, pwede naman siya, kaya. Pero again, we don't recommend it. Kami, may rason kami kung ba't namin ginagawa to ngayon. Pero as much as possible, kung meron naman kayong option na hindi bumiyahe ng gabi at hindi kayo nagmamadali, walang inahabol na oras, wag na lang, yaga na ganito, wala talagang laman ng kalsada. So ano pa kami, malapit na to, mga 36 kilometers from Bulalakaw Port, na sana pagdating namin doon, we're hoping na merong barko kami masasampahan patawid ng Katiklan. So yun na nga. Problema kami ni Boy P. Ngitian mo na lang. So looking forward na talaga kami na medyo papahinga na, maghihintay na lang ng Roro. So time check, mga 11:30 na ng gabi, dumating kami dito sa Bulalakaw Port. Ang ine-expect namin, merong ferry ng alas 3. Balak namin, tulog na lang kami sa tabi-tabi, tapos sakay na ng ferry. Pero apparently, alas 10 pa pala ng umaga ang biyahe dito. Masyadong matagal. And tagal lang bro, kasi feeling ko kapag alas 10 pa tayo ng umaga, alam na natin yung language na ito. Oh. Marunong na tayo magsalita. Sa tagal nun. Medyo basag na rin at alam yung mindset mo na pagdating dito maghihintay ka na lang, pero hindi pala. So malamang ang gagawin namin ngayon ay susugal na naman kami at babaybay na naman kami ng hating gabi na bro. Papunta naman ng Rojas Port. Base sa nakita natin online, merong posibleng ferry ng alas 4 ng umaga papunta ng Katiklan. 50-50 pa rin yun. 50-50 pa rin yun. Tapos kanina medyo nagbabadya yung kaibigan nating Ulan. Isa na naman yung challenge. Kita nyo yung boses ko. So, pagod na, no? Tatawa na lang natin to. Pero ganun talaga. Kasama sa Libot Pilipinas to. Laban tayo. Ito ang realidad ng Pilipino. Ito ang Libot Pilipinas. Chicken pa ba yan? Chicken ka ba? Parang ubos na tayo. Hindi ko masabi yung chicken ngayon.